Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao Metro and Mega Manila. It's a Feel Good Thursday. Uy, alam pa yung araw. Aminin nyo na kapag halimbawa, bakasyon, yung mga bata, di ba? Parang nalilito ka kung anong araw na. Uy, totoo kaya. May ganun di ba? Parang lasing tayo pare-pareho. Parang ganun Pagka ganitong medyo may mahabang break, no? Meron tayong bangag levels. Parang parehas to ng kapag last few weeks of the year. Ito na yan. Ito yung feeling po natin ngayon. Yung pagka pumatak na yung mga December, kailan ba parang hindi productive na yung mga tao sa opisina? Simula pagpatak ng in-announce kung kailan ang Christmas party sa office, partner. Yan. Simula na yun. Mga December 10. Mga December 10 pa lang, wala nang kwenta. Nakakairata na po lahat na nagpapamiting. Yung nagpapabibo pa sa opisina. Correct. Yung mga December 10 nagpapabibo pa. Yung mga, dapat yung mga nag-e-enjoy na yan, nagsastart na mag-prepare sa mga party, o kaya, at iba na Yan, ganito. Correct. Medyo nauna siya ngayong linggong to, di ba? Actually, rehearsal po ito. Yes. Ito po ay isang matinding practice. Ito po ay, ang practice na ito ay hindi naman para sa ating mga empleyado. Kundi para sa mga boss. Oo, kailangan nyo rin ng break, di ba? Correct. Hindi, partner. Para malaman nila na ganito po tayo kawalang kwenta. Sa mga susunod na linggo, pagdating ng Kapaskuhan na talaga. Ayan, tama yun, no? Ito na po yung umpisa na pairalin natin ang katamaran. Yan, ganyan. Parang kapag pinairal natin yung katamaran, parang... Sanay ka na. Hindi, bukod sa sanay ka na, partner, parang naiintindihan. Parang, ganun talaga, it's the season. Season Sabi, anong topic nila? Ibinibida nila, ina-argue nila. Na pairalin ang katamaran. Hindi, pero parang aminin nyo na. Ay, ganyan tao lang tayo, mga kaibigan. May kahinaan tayo. Correct, di ba? Ito po ay pagiging, pag-real talk lamang, di ba? Ito ay pagiging tunay. Ito ay hindi pagiging plastic, di ba? Sino po yung pumapasok po ngayon, kung meron man kayong pasok, no? Yung ganadong-ganado, ha? Ganadong-ganado, di ba? Ikaw? O ang plastic mo, chong? Plastic ka! Huwag kami! Huwag mo kami pinaplastic. Masaya ka ngayon. Pasok ka. Lahat walay. Huwag ka plastic. Hindi pa mamana sa iyong kumpanya. Correct. Huwag kang umasa. Hindi mo ikayayaman yan. Mapopromote ka dyan. Dahil ikaw yung katangit-tangin pumasok. Hindi. Masaya ka ngayon. Huwag ka plastic. Ganito yung mga kaibigan ng bad influence talaga eh. Ganito yung mga kaibigan mo dapat mong iwasan, di ba? Ito yung mga tipo ng kaibigan na ayaw ng mga magulang para sa mga anak nila. Yan, hindi diba? magandang impluensya. Sabi naman na nakikinig ng mga nanay ngayon, tapos kasama yung mga anak niya, patayin ang radyo. Hindi sila magandang pakinggan. Hindi, pero alam mo yung sinabi mo kanina, partner, medyo rehearsal itong linggong to. Simulation ang tawag dito. Correct, di ba? Medyo rehearsal, simulation, practice, di ba? Nang magaganap sa mga susunod na araw. Sa susunod na buwan. Hindi, aminin nyo na, di ba? Hindi po ba't nakakairita po yung December 16 nagpapamiting pa? Oo, kaya may planning pa, di ba? Excited. Nagpapamiting ka pa ng December 16. Oo. Yung may pamiting ng December 16. Nag-iisip kong itutuloy. Iniisip na kung ika-cancel. Hindi nyo po alam na iirita po sa inyo. Correct, diba? Yung mga kasamahan nyo sa trabaho. Kasi pa 25 na yan, partner. Pa 24 na yan. Correct. Tapos may pa-meeting pa. Di ba? Huwag masyadong bibo. Yung mga masamang influensya talaga. Huwag masyadong bibo. Pero in fairness naman, okay, sa mga bibo, akala nyo lang hindi rin nakikita ng mga boss nyo yan. Pero nakikita nila yan. Ayaw niya lang. Tingnan mo. Ayaw lang nila kayong pansinin. Diba? Kasi baka pil na pil nyo naman.
Pinagsasabi natin. Pinapil nyo naman. Hindi, pero akala nyo lang parang hindi nare-recognize yung efforts ninyo na ang daming pumapasok tapos kayo hindi kayo ang daming hindi pumapasok pero pumapasok kayo. Oo. Diba? Akala nyo lang hindi nare-recognize yung fact na hindi nyo ginagamit yung leave nyo kasi mas gusto nyo pumasok. Akala nyo lang hindi. Diba? Pero sa totoo lang, alam nila yan. Correct. Alam nila na gano'n. At kapag kaalam nila na ang empleyado yung gano'n, naku, papatungan pa yun na maraming trabaho. Ginagalingan mo eh. Ginagalingan mo eh. Tingnan mo. Yun ang epekto nun. Ano, mapopromote ka? Correct. Dadagdagan trabaho mo. Hindi, pwede ka ma-promote din eventually, pero dadagdagan ka talaga ng trabaho. Tingnan mo, partner, di ba? Oo. Sino sa atin, sino yung pipiliin mo, partner, na bigyan ng additional task? Yung tamad ba? Hindi. Bilang boss, ang bibigyan mo, yung alam mong bibo. So, alam na Yung po hindi ang lesson. tumatanggi, di ba? Correct. Yung pasok na pasok kahit holiday, ganon. Correct. Yung hindi gumagamit ng leave, ganyan, di ba? Doon mo bibigyan yung trabaho. Kaya, isa pong lesson ngayong araw na ito. Kung ayaw mo natatambakan ka ng trabaho, kung ayaw mo binibigyan ka ng dagdag na responsibilidad, yan, huwag kang bibo. Charot. Hindi, pero aminin na natin, there's truth behind it. Oh, the real diba? talk Real ito. talk yun. Maski naman sa school. Sa tunay na buhay, ganito naman talaga yung setup. Aminin natin, mindset natin lahat ngayon ay magpahinga. Lutang tayo yung araw yung doon nag-umpisa eh. Oo, na parang, hindi natin matatandaan. Correct, O diba? nalilito tayo. Anong araw na nga ba ngayon? Kasi Tama. nga, holiday Holiday mode. Oo. So lutang tayo, parang gano'n na parang sinasabi natin, ito na yung umpisa ng katamaran natin. Yeah, diba? mga ganon. Ang utak natin wala na sa trabaho. Actually, for some reason, parang in a way... At yun talaga yun. Oh, yun talaga. In a way, parang may lisensya ka rin. Alam mo, may lisensya ka rin na medyo tamarin. Kasi holiday mode, di ba? Ang haba kasi. Ang haba kasi talaga, lalong-lalo na yung mga talagang i-avail, pati yung tomorrow. Yung may mga naipit na araw na ipapasok, Oo, tapos correct. ililive na lang ililive. nila. So technically, kung nagsimula ka nung last week, Oo. di ba? Simula Sabado yun. Correct. Saturday to Sunday. Kasi may mga estudyante, wala nga silang pasok. Kaya nga di ba? Ang haba Kaya ng bakasyon. yun yung sinasabi ko. Kasi kung halimbawa yung mga estudyante may pasok, hindi natin to pinag-uusapan eh. Oo. Kaya lang yung mga families na may mga estudyante, di ba? Ramdam talaga nila yun eh. Totoo. Ramdam talaga nila na walang pasok na holiday mode. Kasi yung mga anak ay nasa bahay din. Di ba? Correct. Yun yung mga eksena. Pero totoo, di ba, partner, yung sinabi natin kanina na usually kung sino yung bibo, sa kanya binibigay. Maski, at hindi ito, 'di ba, napag-usapan natin sa trabaho. 'Di ba totoo, ang pipiliin natin yung alam natin na mabibo siyang gumalaw, kumilos, yung gawa siya ng gawa, 'di ba? Yung alam mo lagi may output. Daan sa harap mo, lagi may bit-bit. Lagi may sinusulat. Nagmamadali kahit wala naman dapat lagi may magmadali. bit-bit na laptop. Yung kape na mainit, laging lumalamig. Hindi na naiinom sa sobrang kabisihan, di ba? Hindi ba't sa kanya binibigay? Oo. Sa kanya binibigay yung additional task or additional responsibility. Kasi nga, alam mo magagawa niya kasi ganun siya eh. Tipong lumalamig na yung kape sa kanya. Hindi na niya, alam mo yung coffee niya mainit, nagiging iced, alam mo yon kasi nga, hindi niya na naiinom. Sa dami ng kailangan ng mga ginagawa niya at sa pagiging sobrang responsable niya. Ganun din sa bahay. Hindi ba't yung ang sarap, kunyari, imaginein mo yung mga mayayaman tayo, yan. Tapos meron tayong apat na kasambahay. Yan. Apat na kasama sa bahay na tumutulong sa atin. Oo. Hindi ba't yung binibigay natin na responsibility, kunyari, na mas mabigat, ay yung alam nating bibo. Yung mapagkakatiwalaan na natin. Yung mga alam natin nga, nakabasag na ng 5 plato, di ba? Yung dapain, yung nagkamali sa grocery, di ba? Hindi Correct. na natin masyadong inaano yan eh. Hindi na natin masyadong binibigyan ng task. Yung mga sakto lang, na pag nagkamali siya, okay lang, di ba? Kahit magkamali, di ba? Pero Correct. yung alam natin talagang mabibo, masinop, di ba? Di ba hindi ba't sa kanya lahat? Totoo, sa kanya punong-puno ang utos. Oo, diba? Nag-uumapaw ang utos. Correct. Kasi nakikita natin, ganun sila ka-responsable sa ginagawa nila. So alam Totoo ng yun. lesson, kung ayaw nyo pong matambakan, maging irresponsible po, magbasag po, ganyan. Manira ng gamit sa office, charot. Hindi, pero at ang masarap sa pakiramdam yun kung ikaw naman lagi kang tinatambakan ng work, 'di ba lagi natin sinasabi, POV, mindset ba mindset? In a way, bakit sa akin binibigay lahat? Correct yun. Diba? Maganda yung impression Maganda din yung na impression binibigay mo sa mga kasamahan mo sa trabaho. Pinapakita mo talaga na ganun ka responsable. Yung halimbawa na nagla-lunch break na lahat. Tapos ikaw na iwan sa table mo. Wala na yung mga tao nagla-lunch break. Nasa pantry silang lahat. Nasa kantin. Ay nako, malamang walang pera yan. Pero magandang senyales din yun. Na masipag. Hindi mahalatang wala kang pera. Correct. Ang sasabihin ng mga boss na makakapansin sa'yo. Grabe naman, maski sub-sub lunch. sa trabaho. Hindi.
palipas gutom. Yan, diba? Oo. Ganon. Sabihin nung boss mo, kawawa naman, sipag-sipag sa trabaho, bili mo nga ng pizza. Yan, diba? Mga para-paraan din yan. Ganun. Sa buhay po natin, para umarangkada, kailangan madiskarte tayo, friend. Pansin yun. Naalala mo dati, partner, kunyari, nag-overtime tayo sa isang task. Ang mga boss talaga, pansin agad nila yan. Magpapabili po sila ng Oo, pagkain. charismatic yun. Parang Oo. hindi sila magdadalawang isip na kapag kami, kahit na hindi mo Oo. hiritan eh. Oo. 'Di ba? Parang matik 'yun na pakakainin, 'di ba? Correct. O kaya pa-deliveran sila ng ng kape. O tagi-isa ilan ba sila nandyan sa loob, ganon. Ganun. Mga ganon. In other words, napapansin po lahat. Yes. Yung kasipagan ng isang Correct. empleyado at yung katamaran ng Tama. empleyado. Yung hard effort, yung sobrang extreme effort, at saka yung walang effort. Yes. Kita po yan lahat. Akala mo lang hindi nakikita. Parang masamang bagay na gagawin. Halimbawa ngayon, alam mo na yung kapitbahay mo, wala dyan, di ba? Binabalak mo na talagang sungkitin yung bra. Kasi ang ganda eh. Hindi ka makabili ng ganung bra. Kasi aminin natin, yung mga matitibay na bra, mamahalin talaga sila, partner. Di ba? Yung mga ganon. Naisip mo, wala naman yung kapitbahay namin. Wala rin naman silang CCTV. Walang nakatingin. Ang bilis lang sungkitin, di ba? Akala mo lang walang nakatingin pero meron. Oo. Di ba? Correct. At yung mga bagay na yan, mga bawas ligtas point sa langit. Oo, tsaka hindi may Diba? karma yan. Yung brang yun na kukunin nga mo, may eh. sili sa ilalim. Sa may surot. May surot dun sa wire. Isipin mo, may sili at saka surot pinagsama. Correct, diba? O pag sinuot mo yun, ewan ko na lang. Diba? Magkakaalaman talaga kung sino nanunungkit ng bra ng kapitbahay. Ganon. Naalala ko yung mga nabanggit mo ng mga kasambahay. Totoo mo, observe mo sa kanila kung sino yung mapagkakatiwalaan at sino yung hindi mo masyadong uutusan. Hindi Totoo naman yan. sa hindi mo pinagkakatiwalaan. Pero kasi, parang yung iba kasi yung proven na. Yung alam mo, pag siya yung gumawa ang sinop, ang ganda, Correct. malinis. May resulta agad. Oo. At maganda ang resulta. Yes, Makita may mo kung ganon. sino yung nandadaya ng trabaho. Totoo. Naalala ko may kasambahay yung bahay ng kaibigan namin. Talaga nang isipin mo, pag hindi mo alam yung galawan niya, isipin mo masipag talaga eh. Lagi may bitbit na dustpan at saka tambo. Ay, oo. Lakad na lakad, Oo. may bitbit na dustpan at tambo. Pero syempre, pag observant ka, yung isang kasambahay nila, marami nang nagawa, nakapaglinisan ng banyo, nakapagligpit na ng lababo. Aminin natin, nakalat-kalat ng lababo natin. Oo. Pero so ang hirap niyang ayusin o linisin, pero naayos niya na yun. Yung isang kasambahay na lakad, wala namang nawalis, pero bit-bit lagi yung dustpan at saka diba? tambo. So, ang isipin mo sa una, ay napakasipag naman nito. Lakad pa ng lakad. Oo. Di ba pwede namang hindi maglakad? Pwede namang gumapang. Pero Charot. pag inobserbahan mo, yung dustpan at saka walis na yun, walang naging silbi. Hindi gamit. Yes. Oo, walang nakuhang dumi. Correct. At Oo. kapag naobserbahan mo, marumi pa rin ang sahig. Diba? So yun yung sinasabi natin. Makikita mo talaga kung yung difference Totoo. ng taong totoong nagtrabaho at ang mga taong nandadaya ng trabaho. Yes. May ganun eh. Tapos ngayon magtataka ka bakit hindi tinaasan yung sweldo mo. Oo. O magtataka ka bakit hindi ikaw yung inuutusan o Bakit hindi ka napopromote hanggang ngayon? Correct, 'di ba? Ilang taon na bakit may naunang isa, 'di ba? Oo. Pwede rin nating tanungin yung sarili natin. May pinapakita ba akong kabibuhan? Oo. 'Di ba? O may pinapakita ba akong kabobohan, 'di ba? Bibo ka ba o bobo? Alin ka doon? Riltok na tayo. Diretsahan na. Diretsahan Masaktan na masasaktan. Wag nang wag magpatumpik-tumpik pa, 'di ba? Itanong mo na sarili mo. Bibo ka ba o bobo? Masipag ka ba o tamad? Totoo. 'Di ba? Ikaw ba yung tipong kapag kainutusan ang daming reklamo bago gawin? Correct ka. O yun din, partner. Hindi ba't ang sarap utusan ng isang taong Sunod lang ng sunod, Oo, yung tatanggapin na lang din. Oo. 'Di ba? Tapos kapag yung taong yun, pati ay naglambing, hindi masakit sa kalooban. Parang katulad Kaya pala nakita ko yung isang empleyado dito, tapos yung boss, Oo. naglambing yung isa, nakita ko. O magkadikit Hindi, sila. Ay, ano ba? Iba yun. Ay, Yung mga Ay, ibang nangyayari, lambing ba yun? yung mga nangyayari sa outing, Okay. hindi Kala na ko dapat yun. kinikwento. Shh. Akala ko ganung Hindi. lambing. Ano bang lambing? Hindi. Lumambing yung empleyado sa boss. Nakita ko silang kulong. Hindi. Ay, iba rin yun. Ibang lambing naman yan. okay. Huwag ka na. Tapos nag-lock sila ng pinto. Trinay na nga kalimutan yung issue na yun. Nuungkat mo ulit. Gawa na story.
Hindi, pero diba, Oo. ganun talaga yun eh. Kapag kalimbawa, ang isang tao sobrang bibo, sobrang dami niyang ginagawa, sobrang sipag niya, kapag yung empleyadong yan, kasambahay, o kung sino man, anak, Oo. diba, or anak, naglambing. Totoo. Diba, naglambing sa kinauukulan, pwede po ba mag-leave? Pwede po bang mag-advance? Bumili ng bagong damit. Or pwede po bang ganyan? Okay, pwede mag-day off. Diba? Yung mga ganon. Hindi masakit sa kalooban. Correct. Parang okay lang, deserve mo. Pero kapag Madaling bigyan ng pabor. Oo, diba? Pero kapag ang sakit mo sa ulo, tapos ang dami po pang hinihingang pabor, hindi ba't nakakairita ka? Alam mo? So, real talk na ulit. Nakakatuwa ka ba o nakakairita ka? Alin ka talaga doon, di ba? Totoo, yun yung mga, halimbawa, yung instances na bibong-bibo pag meeting. Di ba yung mga ganun eh? Ay, madaming ganyan. Oo, talagang ang daming opinion. Pero alam mo sa sarili. Puro talk. Yes. Oo, maraming ganun. Maraming ganun. Bibong-bibo pag meeting. Pero pag araw-araw na trabaho naman, Wali. daming lapses. Oo, correct. Kulang. Correct. May Madaming mga ganun. rason, At di ba? alam po yun ha. Correct, Naobserbahan nyo ng mga superiors ninyo. Correct. Yung akala ninyo hindi nila alam, pero alam nila yun. Yes. Salamat na marami sa pagtutok this Feel Good Thursday. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. This portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality. Yan. So, Yes. akala nyo lang, hindi nila nakikita, pero nakikita nila yon. Parang akala nyo, na-etchos ko yung boss ko, di ba? Na-etchos ko siya, parang pinapakita ko talaga na pagkabibo. Alam niyang bibo ka, at alam niya rin wala kang ginagawa. Oo. Di ba? Alam niyang ningas kugon ka. Alam mo yung nagbibibubuhan ka lang. Oo, alam niyang puro tok ka lang din. Totoo. Ganun. Alam lahat yan. Parang nga sa pamilya, di ba? Small scale, sa family. Alam mo kung sino sa mga anak mo yung totoong nag-aaral. Yes. Di ba? At alam mo sa mga anak mo yung dinadaya yung pag-aaral. Chinichika ka lang. Oo. Di ba? Alam lahat yan. They know. Sa true. At saka yun nga pagdating dun sa part ng paglalambing, sa kunyari anak, 'di ba? Pag naglambing sila, sabihin nila between the two, isang nag-aaral ng matindi tsaka isang Diyos ko, kailangan mo papilitin mag-aral, 'di ba? May Diyos ko talaga, Diyos ko. Kapag yung dalawang Masakit ka yan, sa ulo, alam mo ba? Oo, sa true. Kaya na pa Diyos ko. Pagka yung dalawang yan, sabay na humingi ng favor. Sabay na naglambing. Siyempre naman bilang anak, gusto mong bigyan sila parehas, 'di ba? Pero mas madali dun sa alam mong achiever. Alam mong kahit hindi na achiever, yung alam mong nag-e-effort. 'Di ba? Mas madali siyang bigay. Pero although alam naman kasi siguro na isang anak na tamad, ibibigay din naman sa kanya kahit hindi. Pero yun yung maganda na tinatawag na reward system. 'Di ba? Noon kasi sa amin po uso po yung punishment system at reward system din naman. Reward and punishment. Pero dati kasi walang binabash kapag may pinapalong anak eh. Oh, 'Di ba? Wala. Ngayon, malaman lang Ngayon, kahit hindi naman kapamilya. Correct, 'di ba? Makapag-decide para sa anak ng tunay na nanay. Correct, 'di ba? Pero noon talaga promise ako hindi ko makakalimutan sa amin talaga may tinatali talaga sa poste ng Mirahe ko. Kapag nagpasaway, feeling ko lumaki naman maayos yung taong yun. Okay naman siya. So anyways, so merong punishment system tsaka reward system, 'di ba? So maganda din naman yung reward system. 'Di ba? Na kapag ka na-reach mo yung certain grade o kaya natapos mo yung ganito o kaya may nagawa kang ganyan, merong kaakibat na ganito. Diba? Totoo yun. Pag nagbibigay yun ng motivation Correct. sa mga anak, sa mga empleyado, totoo. kapag maganda yung reward system na tinatawag. Diba? Hindi po, nagkakaroon kasi sila ng goal na parang pag sinabi, halimbawa sa isang kumpanya, pag sinabing, pag na-meet yung target, itong sales target natin at nakakota tayo pareho, pagdating ng Christmas, meron akong special announcement. Correct. So yung mga empleyado, nagkakaroon ng excitement sila. Correct. Benta pa tayo. And true enough, pagdating ng Christmas party, ito yung nasaksihan namin. Hindi lang 13-month pay natanggap ng mga Di ba hanggang 16? Oo. Bongga. Sabi ko nga, yung event na na-attendan natin, partner, dahil na-reach yung target, so sinipagan talaga ng mga empleyado
nagballoon yung sales nila more than the sales target. Wow. So ang naging desisyon ng management, lahat ng sumobra sa target pinaghati-hatian ng mga empleyado. Oh, diba? So, diba? makikita mo na parang kung ginawa ito ng boss ko ngayon, malamang kung sisipagan pa namin next year at mag-set ulit siya ng ganung target, tas malagpasan namin, 'di ba? Meron kaming ambon sa biyaya. Yes. 'Di ba? Yun yung reward nila na nakuha sa kasipagan nila. 'Di ba? Nagbibigay yun ng magandang goal para sa mga empleyado. Tama. Ng motivation. Amin natin kaya naman tayo pumapasok because of monetary, Ngayon kung pumapasok ka dahil nagbibibo ka lang. Ayan na naman tayo. Pwede din. Dahil maganda yung CR nyo. Correct. Dahil, actually, meron din namang ibang mga kwento na hindi natin na alam. Na mas gusto nila pumasok sa opisina versus sa bahay kasi baka masakit sa ulo sa bahay. Ibang kwento naman yun. Masurot yung sofa nila doon. Correct, diba? Ibang kwento din naman yun. Ganun. Pero mainly kaya tayo pumapasok sa work because of monetary purposes. Oo. Because of compensation. Correct, 'di ba? So ang sarap sa pakiramdam ng tayo po ay nire-reward for our good work. Yes. Ganun. Diba travel, 'di ba? Totoo. Pag na-meet yung goal o na-reach yung target, binibigyan ng travel incentive sa mga empleyado. Diba? Mga ganun reward system. Maganda po yun. At kapag ka tinanggal din naman ito, is also a motivation. Oo, dapat ganun yung maging thinking. Correct. Na parang, kaya tinanggal kasi siguro hindi kami nag-perform ng what is expected from us. So, kailangan naming galingan para mabalik yung kung ano man yung tinanggal. Correct. Diba? Kasi pwede talaga yung mga incentives, rewards, yung mga ganyan, pwede po kasi talaga silang tanggalin. Totoo. Oo, diba? Pwede silang dagdagan, pero pwede din silang tanggalin. Tama. So, kailangan i-maintain. Ganun. Correct. O siya, yun lamang. Huwag na tayo masyadong bibo this Feel Good Thursday. Exit na muna kami. Maraming salamat at mamaya tayong 9:20. Magsama-sama tayong muli para sa isa na namang kwento mula sa ating Paniwagang Burnay. Sana naman hindi na nakakatakot Pagod din lalamunan ko kasi Mali sigaw. natin, surprise. Bye! See you later!